Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dagdag na subscriber, no, mga friend. Maraming nanood ng vlog ko kagabi, Baka hindi ko po mabasa, humihingi ako ng pamanhin. Lahat ng mga comments nyo. Pero binasa ko yan, inisa-isa ko, at napakaganda. Meron lang mga nakapasok na konting tanga. Pero konti lang sila. Paulit-ulit, pag kayo ho'y tanga, wag na kayo manood nitong vlog na to, no. Hindi ho mababasa ang inyong komento, no. Dito ho tayo sa magbigay ng reaksyon dito kay Amy, no? Findings of Senator Amy Marcos on the Senate hearing of FPRRD ICC arrest. 9 hours ago ho ito, At meron ho itong 365,000 views. Sa maniwala kahit sa hindi, pakinggan natin. Hindi ko tatatapusin, magbibigay lang tayo ng konting reaction dito, no? Okay. Okay. So, bago ang lahat, nagpapaumanin ako at wala na kasing time, May 1, alam naman natin, holiday na. So, palibasa, andito ako sa Senate, naglabas na rin ako ng ilang findings, ang tawag ko further findings, subalit naglabas na ako nung nasa Cebu nung Sunday, pero super tsaka ng sound, walang marinig at hindi magkaintindihan. So ipapaliwanag ko, once again, I would like to announce that the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings initially issued several weeks ago. Matapos ang tatlong hearing, tatlo na naman ang aming findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may illegal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressmen tungkol Amy Marcos, gobyerno na pinamumunuan ng kapatid mo ba yan, ang Pangulo? Ang binibira mo, sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13. Napakalaki ng nawawalang pera. Kaya may impeach siyang inimpeach siyang ano mo ba yan, si Sara Duterte. Malikwas ang administrasyon sa pamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa English na rineport ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang Baba. Amy, yang pinagtatanggol mo, ang matagal nang may ginagawang hakbang para pabagsakin ang gobyerno ng kapatid mo. Pinagmumura na yung kapatid mo, papapatay na yung kapatid mo, daldal ka pa ng daldal. Tuloy mo. Nang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan. Hindi mo ba alam kung paano ginagawa niyang pinagtatanggol mo para pabagsakin yung kapatid mo? Hindi ho ako bongbong, Lenny po ako, pero pag ganito naman ang sus Mariosep,
Pero sa maniwala kahit sa hindi, 365,000 views ito. At meron itong comments na 3,200 views at 3,200 comments. Putik yan, oo. Makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali, nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2020, May sisirain pa ba dyan sa mag-ama na yan? Sara Duterte. Tsaka si... May sisirain pa ba dyan sa papangalan na yan, Aimee? Kaya nga ang kaso nung... Ano ba pinakain sa'yo niyan, Aimee? At napakalalim ng pagtatanggol mo dyan sa Duterte. Anong pinakain sa'yo? Tuloy mo. 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasa tungkol sa EJK, pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024. At sa tulong ng gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Gobyerno ng kapatid mo yan, Aimee, Mukhang hindi nga kapatid to. Hindi kaya ano to? Saan kaya nakuha to? Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman hinggil sa EJK noong ika-4 ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa ring banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na-impeach si VP. Hindi nga makasagot yung BP niya. Para mag-impeach yan. Wala nga maisagot eh. Hinahanap, puro Mary Crispiatos, Coso Villamin, mga maasim. Paano hindi nga mai-impeach yan? Tuloy mo. VP. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng Lakas CMD noong nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal noong petsang 22 ng Abril. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong Mahaba yung binabasa niya, mga pre. Baka lang. 10 pages yata. Mahaba. Pero mamaya puputulin ko na ito. bagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, how to attack Aimee, ang napababagsakin dyan, yung dalawang Duterte na yan, ang nagpapabagsak sa kapatid mo. Tuloy mo. tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, Mahaba yung paliwanag mo. Tuloy mo. ay magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media.
Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipuntok Tama niya. Ang buod ho ng salaysay ni Amy Marcos, ha? Mga boss, sasampahan yata nilang reklamo sila General Torre at lahat ng mga nagsabwatan daw sa pagkakaaresto sa kanyang digong. Ha? Ngayon, alam nyo, Amy Marcos, ang inaalam niya dyan, kung sino ang may utos ng pagkakaaresto at pinagsabwatan daw. Baka mahipa ng hangin. Baka magsabwatan daw, pinagsabwatan ang kanyang digong. Kaya nahuli at ganito. At sinisira ang araw para wala na raw kalaban ng kanyang kapatid, ang mga Marcos, sa darating eleksyon, so. At ang pagpapahila ng kaso ay sa ombudsman. Dito natin malalaman kung gaano kalakas, kung gaano etong sa ombudsman, etong si Duterte. Dahil si Duterte ang nagpwesto dyan. Kay Martires ba yan? Oo, no? Na hinihintay na nilang mag-resign at wala akong makalusot na kaso dyan. Mga friend. At inaalam ni Amy Marcos kung talagang sino ang nag-umpisa at sino ang talagang bumbos, sino utak ng ganyan ng pagkakaaresto sa Darling. Kay Digong. Alam mo, Amy, eto na, magbibigay na ho tayo ng reaksyon. Mga boss, ikaw, Amy, hanggang ngayon, hindi ko alam kung ito'y nagtatanga-tangahan lang, no? Si Amy Marcos po, mga boss, ito po 20 taon po, mahigit, na ang naging bahay po nito ay ang Malacanang. Martial law nga po Kumbaga sa tutuusin mo, binulbul na ho ito sa politika. Ito si Amy Marcos. Nagtataka pa siya kung sinong pasimuno ng pagkaka-aresto. Parang ganun ang gusto niya palabasin. Kay Digong. Alam mo, Amy, para ka bang hindi ko maniwala kung kahapon ka lang pinanganak sa politika, Para mo sinasabi na bakit ba nagkaroon ng martial law? Sino kaya ang utak ng martial law? Parang ganoon. Siyempre, yung presidente, ganyan din yan. Alam nga naman si Enrile nagdeklara ng martial law para magka-martial law. Alam nga naman si Fabianber ang nagdeklara. Siyempre, yung presidente, ganyan din yan pagkaka-aresto kay Digong. Kaya yan inaresto dahil sa utos ng presidente. Anak ka ng kamote. Ano ba to? Ganun lang kasimple. Ang haba-haba po yung mga nagbababasa mo dyan. Yung kapatid mo. Ngayon, sabi nga ni Panelo, para maniwala si Panelo sa'yo, sampahan mo yung kapatid mo ng impeachment. Pa-impeach mo yung kapatid mo. Magsampa ka ng para ma-impeach dahil maling pagpapaaresto sa Darling. Kaya Digong mo. Yun ang gamin mo para maniwala sa'yo si Hanalet na yung mga pagagawa mo ay isang maliwanag na ek-ek lang, Tumahimik ka na. Wala nang naniniwala sa'yo. Okay, tamo. Dinendorso ka ni Sara. Ano sabi sa'yo? Binaboy ka pa. Magpalit ka na yung apelyido mo. Walang... Alam niyo mga friend, itong Duterte na ito, hindi pa kilala to. Matagal, yung Marcos, launa ho yan sa politika. Sus Mariosip ka. Binulbul ka na siya sa Malacanang. Ngayon, para kang tatanga-tanga pa rin na hindi mo alam kung sino may utak niya. O plantugis na sinasabi mo. Sino ba, anong panahon ng tatay mo?
sino nagpasara ng Kongreso, Senado, pinadlock, wala na, pinala, lahat, wala, lahat. Ako lang ang boss. Oh, lang naman si Enrile utak nun, di ba? Ganun yun. Ikaw kasi masyado mong minamaliit si Bongbong, kala mo bobo, ha? O, yan. Hindi ako Bongbong. O, pero, sabihin nating mahina, yung mga nakapaikot dyan, Lucas Bersamin, Enrile, lalaon yan, tatalino yan, o, di ba? Kung si Digong lang naman, kakainin buong buo niyan. Ni Enrile. Kung yung utak lang na yan, wala yan. Sa totoo lang, mga friend, no? Yun yan. Amy. Wag mo na pinagluloko yung, maski anong gawin mo, hindi maniniwala sa'yo si Digong. Oo, hindi, Lalo-lalo na si Panyelo, hindi maniniwala sa'yo yun. Pero kung papailan mo raw ng impeachment case, yung kapatid mo, baka maniwala sa'yo si Hanilit, ek mo, ha? O, yun lang yun. Ako, Amy. Mantakin mo, ang niya, gusto niya kasuhan sila Torre. Tato. Pinromote na nga nung kapatid mo si Torre 2 beses dahil nga inaresto si Kibulog, na-promote. Inaresto yung darling mo, yung si Digong, na-promote ulit. Tapos, inaalam mo ba kung sinong utak ng anong katangayan, Hindi ako niwala tanga ho ito. Hindi. Pilit lang ho ito pumapapel para ipakita niya sa mga Duterte na siya may malasakit at handa niya. Para sinasabi nga ni Harry Roque, hindi siya naniniwala sa mga daldal ni Bongbong Marcos na hindi siya makikooperate sa ICC. Bakit? Puro daldal Ang gusto mangyari ni Harry Roque, isulat ni Bongbong ng handwriting ang kanyang mga sinasabi na pirmado niya na hindi talaga sila makikooperate sa ICC. Ayaw naman ni Bongbong, di ba? Yung galit na galit si Bato, di ba? Ngiti-ngiti siya. Ganda pinag-usapan namin ni Presidente. Basta, ayoko sabihin. Yung pala, yun nga usapan, hindi raw mahihipo ang kanyang buhok ng ICC. Wala na ho to. Napaulit-ulit mga friend. Yun nung sama rito sa mga rally-rally na ito si Sara. Yung konting barya na ayaabot sa inyo, baka kulang pang bayad ng buhay nyo. Aburido na ho itong mga to. Aburido na to. Sa kapal ng problema nito, hindi na ho basta-basta talaga mga friend. Grabe ho to. Basta lang masabi ko kay itong si Amy nito. Walang kapupuntahan niyang mga dinadakdak mo. Hindi na mapababalik niyan yung darling. Si Digong mo, hindi na. Maski pa anong gawin mong kangangak ano gusto mong mangyari? Magrevolusyon? Maski pa magkaroon ng revolusyon, hindi rin makakabalik yung darling, yung Digong mo. At saka yan nga, alam na pala niyang si Sara Duterte na nakasama siya sa mga arestuhin. Mga magkakaroon ng warrant of arrest. Kasi imposible namang wala siya Kasi nga, sabi nga nila sa Kanyas, di ba mga boss? Siya ang mother of Tukhang. Mayor siya, hindi siya nagpapaimbestiga sa rami ng patayan nangyayari sa Davao. Di ba? Kaya talagang lang ako kaabang-abang baka bago magpasko isa dito si Bato o tong si Sara Duterte ang maaresto na. Wala na. Sa halip na medyo maglelo kayo sa kahayupan ninyo dito sa administrasyon ni Bongbong, lalo kayong daldal ng daldal kasama ka pa. Lalo magagalit yung kapatid mo sa'yo. Presidente yan Sige, magkulab na po tayo. Mahaba to mga boss. Pasensya na ako sa hindi ko mababasa Oo. Yan lang masabi ko dito kay Amy Marcos nito. Walang maniniwala sa'yo na Duterte. Not unless sampahan mo ng impeachment case. Ipa-impeach mo yung kapatid mo. Ganun. Na yung tag niya, ikaso mo yung abuse of authority. Grave abuse of authority. Mali ang
pagka-arestong ginawa, nagipagsabuatan yung aking kapatid. Siyang utak ng pagkaka-aresto sa darling ko. Gano? Ay, darling ko. Kay Digong. Oh. Shout out K54254. Shout out Tyrox. Desperado si Sara. Kaya ganyan ang ginagawa. All out na sa kabastusan. Siguro naramdaman na baka maisasama na rin siya sa mawawarat ng ICC. May impeachment pa. Kumbaga, paunahan na lang. Totoo yan. Friend. Joel Molina, shoutout. Karox, naghahanap lang ng damay ang ingkadang buwang na yan. Buwang na Sara. O, totoo. Eto, sir, kahit anong paninira mo, marami pa rin naniniwala kay Sara. Tanong ko lang kay Sara, 125 million lang. Kay BBM 4 billion. Di mo ba itinanong anong sir? Ito tong Pedro Jr. Dagala ha, ngayon na lang kita babasahin. Pero nilamon siya ng mga warriors Sumagot si Rowe, maraming demonyo ang gusto kapwa demonyo. Anong nagawa ni Sara? Wala. Ito pa isa. Berhilio, Kayabyab. Mga new subscriber. Ito, maglabas ka ng resibo ng 4 billion ni PBBM kasi yung 125 million in-deposit mo, may resibo, ibig sabihin, di yun fake news. Pag wala kang mailabas na resibo, ikaw ang napakalaking fake news. Sabi ko na nga, huwag kayong pupunta rito pag tatanga-tanga kayo Kakainin lang kayo ng mga warriors. Ito, Teodoro Tagleos, mga welcome to the club. May resibo ka. Si Sara may resibo, panay peke. Huwag ka nang babalik dito Pedro Jr. Dagala. Hindi na kita babasahin. Mundo Cheng, ganyan ba ang klase ng tao na gusto ninyong iupo sa palasyo na paniniwalaan ng natin mga kababayan na mga tanga? At saan nabobo? Nakitang-kita ng mga walang pinag-aralan at papaanong naging abogado pa ang mga mag-amang ito. PBBM, ano pa ba ang iniintay mo? Paalam mo na ang dapat isunod. At sa ikauunlad ng bayan, itumba na mga yan. Naku. Kung yung tatay mo lang, bongbong, tapos na yan. Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga ka-warriors. Nakakatakot nga po, nagiging attitude niya. Tila wala sa katinuan. Ang bastos niya, grabe, Lord. Ingatan mo po ang bansang Pilipinas, ang bawat isang Pilipino. Mundo Cheng ulit Anumang galing o tapang ng isang tao, pagpantay na ang mga paa, wala nang ibubuga. Tapos na ang pag-aabuso nila, mainit lang sa umpisa at manlalamig din sa huli. Totoo yan, mundo. Wala yung mga rally-rally ng mga bugo. Kota mo. Mundo Cheng ulit Naging 4-star general lang sina Bato at Bantag dahil lang kay Digong. Kung ikaw ay isang sip-sip kay Digong, maski Boy Scout ka, magiging general, sip-sip. General, sip-sipin mo lang ang puwit niya. Totoo, di ba? Rosa Rubenta, shout out. Hindi yan dapat ginagawa ng matino ang pag-iisip. Hindi yan ang ginagawa ng matino ang pag-iisip, lalo na sa isang BP. Ugaling hindi nakapag-aral. Totoo yan, Rosa Rubenta. Elvira David, shout out. Umepal sa mga kapal mooks. Jojo Gestro, shout out. Karox, nasa kumunoy na silang pamilya Duterte. Malapit na silang malunod. Thanks God, bless you always watching Iloilo Province. Shout out, Jojo. Tedo. Malas naman ang mga bumoto kay Sara. Kung ibinoto nga ng mga tao ito noong 2022, baliw pala. Meron pa daw na pinaghihinala ang baliw na nasa pwesto. Balita, nananalo daw ito dahil sa counting machine. Sino kaya yun? Oy, Ted, baka ito. Tama, Brena.
Sikibulog. Wala sa survey wala sa survey yan. Pero baka may milagro mangyari. Baka biglang senador yan At sasabihin ni Kibuloy, hindi kayo pinaniwalaan sa survey. It's a miracle. Milagro ng Diyos ko yan. Kaya ako ay senador ngayon. Tanginang yan. Yan ang kagustuhan ng Ama. Utangin na Kibuloy ka. Mundo Cheng, sabi ni Kibuloy, tignan nyo naman wala pa ako sa survey Sabi ko sa inyo, appointed san ako. Tangina ka. Ibulog. Mundo Cheng, pre, isinusugal na ni Sara ang huling alas niya para sa pilitan ng nawawala na sa katinuan at kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi para mapaalis niya si PBBM. Yun na lang ang huling sugal niya. Totoo yan, mundo. Leopoldo Dorico, shout out. Watching from West Virginia, USA. Oh, welcome to the club. Tedo, binatukan lang yan binatukan lang yan si Bato at Bantag ni Digong. Kaya nakakita ng estrella. Tapos inilagay sa balikat kala tunay. David Allen Mendoza. Good evening, Karox. Ginagaya ni Sara Jing ang estilo ng ama niya na bastos magsalita. Akala niya kasi may epekto pa din yung ganong klase ng pangampanya. Siguro po ay sa mga zombies na DDS at baliw na taga-sunod nila. Totoo. Mundo ulit, oy. Mga kababayan ko na mga taga Maynila, pag may time, isip-isip naman na wag nang iulit magpabudol sa isang hari ng budol na si Isko. Dahil pag nanalo siya, pag nanakawan na naman tayo at ibabaon na naman sa utang dahil ang pangarap niya maging isang pangulo. Totoo yan, mundo. Yung Isko na yan, hindi ko na yan. Mundo ulit, Hangan naririyan ang mga lahing Duterte. Wala nang katahimikan. Hanggang nandiyan dyan ang mga lahing Duterte, wala nang katahimikan ng ating bansa na dapat nang mawakasan na ang mga lahing kriminal at baliw at baka makahawa pa. Grabe na nga hawa Mistisang Bango, shout out. Good PM Tay, grabe si Sara. Tinuturuan pang pumatay ang mga tao, pinapasaksak sa bibig ni Kong Chuang Apple para mamatay. Puro pagmumura at pagpatay lang ang nalalaman. Puro pag-intriga at pangungutya sa itsura ng tao ang bukang bibig. Warpik na tao, hindi mabubuhay kung hindi manggugulo. Sara is a very dangerous person. Sana matauhan na ang mga DDS. Mahihirapan, Mistisang Bangos. Maganda si Mistisang Bangos ganda yung profile pic niya. Ito. Estrella Mikua. Nakautakot tong si Sara. Baliw na talaga to. Dapat dalhin na sa ospital ng mga baliw. Totoo. Virginia Chongko, shout out. Karox, sobra na si Tambalustay. Ang sama ng bunganga. Samba ng bunganga niya. Grabe. Totoo yan. Mistisang Bangus naman. Si Iskurap, sangkot yan sa mga illegal na gawain ng mga Duterte. Marami ring nakakurakot si Iskurap. Kabi-kabila rin ang bahay at lupa niyan. Totoo. Natuntua si Bubuk Pero baka manalo pa yan dyan. Maynila. Mundo Cheng. At bakit hindi pa isabay ang kasong plunder sa inayupak na magnanakaw at mamamatay tao na si Sara para mataranta na at nang mabaliw na tuluyan na maski na si Baste. Malalayo ang mga pinagsasabi sa pinag-uusapan. Maski itong si Kitty Pos ng Pos, puro ritoke naman ang muka. Ritoke na nga, pangit pa din. Totoo yan, mundo. Gandang-ganda siya sa mukha niya, no? Ewan ko, Maiden Show, yes, shout out.
Wala sa hulog ng panalita, nag-aasal bata na. Totoo. Arlene, shout out. Dapat wag nang iboto yung mga kampo ni Duterte. Vote wisely, mga kababayan. Thank you sa vlog, sir. Oh, thank you, Arlene. Rigor Labatiba, sumagot, oh, your wish is my command. Ito, Saldi Jing Bogat, shout. Oh, Saldi Jing Bogat TV vlogger. Oh. Inday, kapag ako nag-transfer sa'yo, Inday, kapag ako nag-transfer sa YouTube, reported patay kayong lahat sa akin. Kakainin ko lahat kayo. Laging mura at post ang aabutin ninyo sa akin para mapahiya kayong lahat. Mary Chat, shout out. Sarah, you are a psychopath. Shame on you. Go to hell. Get out of my country. Baho mo, gaya ka ng kanal. Mabaho ang kaluluwa mo. Danilo Proilan, shout out. Di malayong maghubad si Sarah, makakampanya lang. Wala na sa katinuan yan. Mandadamay yan. Sino magdadamay talaga yan? Kala ito mga tangan. Danny Lopez, oh. Pag nadampot na si Sarah, Bato, Bongo, Pulong, at Roque, matatahimik na ang buong bansa. Tapos na yan, Danny Lopez. Polipe, shout out. Tama yan lang nagpapagulo sa Pilipinas. Medelina, shout out. Bernadette Aligarbe, shout out. Sa palagay mariin kung sinasabi hindi may impeach si Inday Sara, tandaan mo lang, sir. Hindi talaga may impeach yan. Kasi dadakpin na yan, sa ICC. Armando Mardarang, shout out. Sana nga mangyari yan kasi nakakabwisit na paninira nila mga bastos. 3JCO po. Never say never. There is always a first time. Saka, nothing is impossible with the Lord. Pag siya ang gumalaw, no one can hinder. Totoo. Roel Cosun, muli mo pong pinatunayan na totoo yung kasabihan na kapag bobo, DDS. Kapag DDS, bobo. Patay tayo dyan. Jimmy Bautista, shout out. Si Sarah walang kagana-ganang magsalita sa publiko. Parang nakakatamad makinig, pero palakpakan at sigawan ang mga minions na walang utak, kawawa na sila. Totoo yan, Jimmy. Librado Ludovico. Talagang malala na sapak niyang si Sarah Talambalustay. Ang tagal naman ng karma niyan. Karma niyang anak na putik na yan. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Malu Santos, shout out. Lumitaw lalo ang dugong-digong kay Sarah, durog. Normal. Iyang ugali na yan sa mga pusakal. Imbierna ako sa mga taong natutuwa at nagsisiyagawan pa sa mga kampo ni Satanas. Totoo yan, Malu. Cherry Garcia, shout out. Tama po kayo, sir. Malala na yang si Sarah Lustay. Totoo. Malu Santos ulit, oh. Mga drug dealer o mismong China, siguro ang inaasahan nilang magpo-protect sa kanila. Kung magkakatotoo po, sinasabi mo, sana lang ay may magkamali sa paghagis ng granada at maiba to sa mga halimaw na yan. Totoo yan, Malu. Hula ko lang yun. Cherry Garcia, tuta ng China yan, si mga dutain na yan. David Alvin Mendoza, Karox, lumabas din po ang tunay na kulay ni Isko Yokot. Tama nga si Ka-Percy na pagkakilala niya sa kanya. Mukha siyang pera, kaya nga sa mga Duterte, siya dumikit dahil alam ni Isko Yokot na nasa kanila ang mga Duterte at ang pera. Malamang sa alamang po ay malaki ang naibigay ng campaign money ng Duterte kay Isko Yokot. O, diba? Sigurado, Alberto Olaero. Paano makakapag-power? Paano makakapag-power ang mga taga North Korea? Nahihiya yata sila. Totoo, mahihiyain yung mga yan.
Sakura River, shout out. Delikado po. Delikado po talaga. Maling sa Duterte. Ewan ko ba kay Isko, nawalan paghanga ko sa kanya. Nawala rin utak dahil sa bisyo ginagawang kasangkalan ang mga taga Maynila. Di ba? Pag nanalo sa Maynila, yan, ang dami palang tanga sa Maynila. Ha? Yan ang magpapatunay kung gaano katatanga ang taga Maynila. Di ba? Pero hindi mananalo yan. Lakuna pa rin yan. And Lacson, shout out. Tinuturuan pa ang mga tao kung paano pumatay. At ang kanyang kampon tawanan pa ng ganitong mga talaga mga Pinoy ngayong Pinoy panahon. Ito sobrang bastos at parang baliwala lang ang buhay ng tao. Tama lahat ng sinasabi mo, sir. Ingat tayong lahat and God bless po. God bless. And Lacson. Rodelio Felipe, shout out. Matapang yung mga Duterte. Nakapwesto kasi sa gobyerno. Dapat sa kanila alisin sa pwesto. Wala naman nakapwesto, friend. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga bossing. Ha? Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Ha? Eman Escalona, Impong Basyang Team Tia Deli, Katipunera po ng Cavite, kumakaway. At may pagbating may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, about kay Sayad Queen ba calling mental facilities po. Mental facilities po. May parang aso pong ulol na nakawala at bakit hinahayaan pong pakalat-kalat sa daan ano po. Anong daan? Nasa entablado pa, Tia Delica. Ba matay mo, Sir Rox. Pangalawang pinakamataas na pinuno po ng gobyerno, isang titulado at isang abogado, nagtutulo po ang laway sa kabubusa. Parang batang musmus inagawa ng candy. Ngaw po ng ngawa at wala po siya talagang balak manahimik. Wala. Ugaling askal po at miyembro po siguro siya na sige-sige na bahala na Sputnik Gang. Ito po ba ang pwede nating iharap sa mga kagalang-galang na bansa, Sir Rox? Sa totoo lang po, nakakaya pong maging Pilipino. Totoo yan. Buti nga nandiyan ka ni. Dahil po sa asal hayop ng mga pinaka makapalpong muka sa kasaysayan. Sa ganyan pong pag-ugali, lalo niya pong inilulubog sa umunoy at burak ang kanyang buong angkan. Totoo yan, Tia Deli. Pati mga ini-endorsong politiko, pati po siguro mga taga Mindanao, Sir Rox, nanliliit po siguro sa saya dahil po dito sa nakawalang may sayad po sa utak na katribo po nila. Totoo. At ito namang mga politikong pulpul, susmiyo, aasa pa kayo talaga ng boto at simpatya sa mga taga Maynila. Matapos kayong magkalat ng basura sa sarili niyong bakuran. Good luck sa inyo. Parada ng mga sikat. Kung sa tingin mo kayo umangat, daig mo ang putik at mabawang burak. Kaya dapat lang sa inyo malupit na belat. Marcelo Chan, shout out. Naging lawyer lang yan. Baka nilakad lang ng tatay niya. Si Kibuloy na nagbuking kay Digongyo na magaling maglakad ang mga kaso niya. Totoo yan, Marcelo. Pandoy Bayagyag, utak kriminal, ang Dutay family, mga mamamatay tao. Totoo yan, Pandoy ulit. Puro masama ang puso't isipan ng mga Duterte family. Pandoy ulit. Amy Lacson, Babalu, hayop, sa dilang hayop, traidor. Pandoy ulit, puro kahayupan ang kampo ng Duterte. Willie Villanueva, shout out. Sira ulo ni Sara, delikado na yan. Dapat patingin na siya sa psychopathic. Totoo. Pralipo Lipoy. Wala nang taong pag-iisip. Si Sarang baliw na yan. Di ba? Elizabeth Dakles, shout out. Hala, o nga, dapat mag-ingat kasi baliw na si Lustay. O, di ba? Shirley J. Sero. Kaya hindi na lang ako bumoto ng mga yan, Karox.
Sa mukha pa lang kasi, mukhang may sungay na. Basta nung marinig ko ang mga sinasabi ni Senator Trillanes noon tungkol sa mga yan, nangilabot na agad ako. Sabi ko nga, naku, marami pa akong bawang lalabas sa mga Duterte. Marami pa yan, Shirley ka. Ha? Eh ngayon nga, hindi ako nagkamali. At pag napilitan ang mayor ng Davao Carox, Diyos ko po, maglalabasan lalo ang mga biktima ng mga yan. Totoo yan. Pag nag-iba mayor sa Davao. Evelyn De Leon, shout out. Oo, delikado talaga, baka lang maghasik ng lagim yang si Lustay. Ha? Vicky Delerio, shout out. Kaya apo lang gamit na pamatay ng tao si si Raulo, sana maaresto sa lalong madaling panahon. Chupista Bunao, shout out ha. Good morning po kuya at sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Ay nako po, tanga lang ang maniniwala dyan sa baliw na yan. Sara, kunin. Ha? Baliw na yan. Sana kunin ka na ni Lord. Sana kunin ka na ng ICC, di ba? Ping Ping. Labrado. Mga siraulo at tanga ang naniniwala kay Sara Duterte. Totoo yan. Jerry Boy Esperanza, shout out. Tama po kayo sir, baliw yan si Sara. Malala na, tama sa utak. Diba? Pasensya na hindi ko na mababasa talaga lahat. Naku. Julie Tab Perolino, shout out. Si Sara ang pinakabastos na BP sa kasaysayan ng Pilipinas. Ay naku Julie, sinabi mo pa. Wala nang nagawa sa Pinas. Literal na palamunin pa. Yan ba ang klase ng tao na gusto ninyong maging presidente? Walang mararating ang ating bansa kung si Sara ang magiging presidente. Hindi mangyakano na yan, malapit na arrestin niya, Julie. Ha? Romeo Prutas, shout out. Hibang na at wala na talaga sa hulog ang taong yan. Sana magkaisa ang lahat para tuluyan ng mabasura sa ngalan ng politika ang baliw at ganitong uring nilalang. Hindi ganito ang karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Huwag tayong papayag. Totoo yan, Romeo. Joselito, mabait, shout out. Devil Sara, napakaligalig kung sa bata. Ha? Dukhang taxi driver, shout out. Kayahiyang busy. Dapat ang pinaliwanag niya dyan ay hindi siya nagnakaw. Yun. Lourdes Romeral, shout out. Nagwawala na. Bistado na pagkabaliw. Rodelia Alpiloro. Dapat nang makulong yang Sara Kim na yan, sir. Sir Rox, salot siya sa bayan. Diyan niya ginamit ang mga ninakaw niyang pera na hindi maipaliwanag. Baliw na talaga yan. Lalo po Sir Rox, ingat po and God bless us po. God bless Rodelia. Fortunato de la Cruz, shout out. Dalawa na ang gumagalaw na baliw. Sara, Amy. O, diba? Hani Badal, shout out. Lourdes Romeral. Dukhang taxi driver. Mag-ingat si Amy. Dikit ng dikit sa Duterte. Ipapapatay din yan. Totoo. Lourdes Romeral ulit. Isko, di dapat paniwalaan. Sobrang gahaman din. Kita ang pagkaewan. Ha? Ernie Abril, shout out. Mga useless talaga ang taga-suporta ng mga Duterte. Tuwang-tuwa pa. Sama ng mga sinasabi ni Sara Mau. Mga baliw nga. Jimmy Kabautuan, shout out. Sabi niya, walang gagawin niya kundi ang makaupo para mapagtakpan ang mga kagaguhan nila. Kaya gustong maagaw ang kapangyarihan, dapat mag-ingat ang presidente. Kasi kita na sa mga galaw nila. Totoo yan. Hani Badal, shout out.
KSA channel. New subscriber po, dapat talaga mag-ingat ang Manileño. Baka kung manalo si Isko, pamumugaran na ng illegal ang Maynila. Totoo yan, honey. Seal, shout out. Pinasok ng reyna ng impyerno ang Maynila. May dalang malas at salot yan. Dapat nang dumikit sa pamilyang yan. Lahat ng dumikit sa pamilyang yan ay minalas. Yumaman naman, Seal. Raquel Parnaso, shout out. Salamat. New subscriber daw. Elizabeth Escare, good morning, Sir Rox. Tama kayo, Sir Rox. Nabubuang na ang babaeng yan. Murahin niya at babuyin niya ang mga congressman dyan sa Maynila para lang makaganti sa pag-imbestiga nila sa mga nawawalang pondo na dapat itong magamit para sa bayan, para pala ito sa sarili niya. Natingin ko, gawain niya ito mulat sa pulpa lang na maging mayor siya. Totoo. At ito ata ang gawain ng kanilang ito. Napapalit-palit lang sila ng posisyon sa Davao para nga naman masolo nila ang pondo dyan. Ay nako. Kailan kaya magigising ang taong bayan dito? Mahimbing ang tulog. Jimmy Kabatuan, dapat naalarma na dapat dyan ang gobyerno sa mga galaw ng mga Duterte. Siguradong gagawa ito ng hindi kaaya-aya para maiupo lang si Inday Sayad. Dapat minomonitor dapat ang mga yan. Totoo yan, Jimmy. Hi! Arnie Aquino, shout out. Marami kasing tanga eh. Pumapalakpak pa yung iba. Dapat siguro bombahin ng bumbero para magising ang sumusuporta dyan sa mga bastos na politiko. TY po sa inyo, Sir Rox, Sir Idol. TY din, Arnie. Shen Sasyo, shout out. Nakakulong na ang godfather nilang si Dutae. Kaya di nila alam ang gagawin. Nagkakalat na pati ito sa Maynila. Nilalason pag-iisip ng mga tao pero di kami pasusukol sa isang halimaw ng bansa tulad ng Sarang Baliw. Totoo yan. Di ganun ka to. Evangeline Garcia, shout out. J. Rosales, shout out. Si Isko Moreno po, China yan. Kakampi ng Duterte. Totoo. Geno Winners. No vote sa mga PDP team suka, padapa at wag niyo pong subukang iboto si Inday Pusit sa 2028 para hindi mapariwara ang ating bayan. Hindi na naabot, Jen. User, the worst VP in Philippine history, sabi ni user. June Biloso, shout out. Dapat kasi madampot na si Sara ng ICC para manahimik na ang bansa natin. At sa palagay ba ng mga Duterte, papayag ang nakararaming mga Pilipino na papayag sa ang ginagawa nila. Yung 1986 nga, nagkaisa mga Pilipino na patalsikin ang diktatorya, di ba? Merlinda Estrella, shout out. Naghaharap ng makakapitan at gustong humatak ng suporta sa kanya. Kabisado na natin ang galawan ng mga yan at akala niya nakakakuha siya ng simpatya sa ginagawa niya. Ang hindi niya alam, lalo na siyang kinaiinisan at ikinahihiya sa pagpapakita niya ng tunay niyang kulay. Totoo yan, Merlinda. LMT, shout out. Hindi ko mabubuo ang 12. Wala nang mapagpilian, track record ang pagbasihan ninyo. Hindi na kailangan buuin LMT ang 12. Ding Godoy, shout out. All of the above, sir. Grabe talaga ang Duterte at pro-China. No to all of them. Di ba? Clarita Distrito, shout out. Mag-resign na si BP Sara. Iba na ang ginagawa. Wala na sa mandato na para sa bansa. Totoo yan. Baliw na.
Pasita Antonio, shout out. Ubod talaga ng kasamaan mga Duterte. PDP laban, slates, mga DDS diehard supporters, at mga traidor at balimbing ng mga senador. Masyadong masahol pa sa hayop ang kanilang pag-aasal. Totoo yan. Bong Tupa, shout out. Ronaldo Ignacio, shout out. Ang dapat dito kay Sarang magnanakaw, saksakan ng pera ang bunganga hanggang mabulunan at mamatay dahil sa katakawan ng pera ng pamilya nila. Mga timawa yan at dayokdok sa pera. Pucha, sakit niyan. Teresita Cersei, shout out. Mag-ingat kayo sa mga Duterte na mga kriminal at traidor. Ipa-admit na muna si Inday Sara Lustay sa mental hospital. Lumalala na ang pag-iisip niya. Totoo yun, Teresita. Ha? Teresita ulit, oh. Parok, certified buwang na talaga si Sara. Iboto ang bunyog sa May 12. God bless us all. O, di ba? Martea, shout out. May sayad talaga itong BP. Lahat sila lahi ng tae. Totoo. Emily Abinido, shout out. Satanic mga Duterte. Sergio Bailon, shout out. Saksak mo sa bunganga mo sa BBSRP, biyakin ng apoy. Seryo ulit, oh. Bakit di pa maimpis salot na yan? Kaya katawa-tawa na batas dahil sa mga taong yun, di ba? Ano to? Bakis Yelin, shout out. Row, shout out. Michelle Edwin, shout out my friend. Mike. Pastor Jun Lagon, shout out. Hantok na ako, mga friend. Maraming papatayin. Si Row, maraming papatayin ng mga sindikato na yan para ilang palabasin na magulo ang Pilipinas at magalit ang taong bayan kay PBBM. Marami silang kasabwat ang mga yan na Senado, si Isko, mga tuta ng Duterte. Totoo yan, Row. Placido Silva, shout out, ha. Dapat ibalik si Dilima sa Department of Justice para makasuhan na yung mga dapat kasuhan. Rimulya, mabagal magtrabaho. Patay. Marilyn, shout out. Andyan na. Pinuntahan na tayo ng lolong ng Davao. Mag-aasik ng lagim dyan sa Maynila. Yan, totoo. Janelle Joaquin, shout out. Akala siguro ni Sara, malakas siya. Kaya ikaw, Sara, wala kang ambag sa may Luzon. Sa Luzon, mahiya ka naman. Sara, kaya si Isko, ayaw na kita suportahan. No to Isko. Totoo yan. Suportahan niya Isko na yan. Wala yan. Parang tanga lang yan. Rigor Labatiba, shout out. Correct po, sabi. Regina Baseos, shout out. Asong ulol kasi si Isko. Ayan, dami oh. Leon E. Tinural. Jacob Alvarez, shout out. Margie Lilan, shout out. Corazon Liwanag, shout out. Tess Dionisio, shout out. Tama, kumampi sa kadiliman. Valeriano Carino Jr., shout out, ha. Mga taga Maynila, pag-isipan ninyo kung iboboto pa niya si Norme. Flavia Novestra, shout out. Above all, may sayad ka na talaga, Sara Duterte. Duwag humarap sa investigasyon sa TRICOM. Di ba may kasong impeachment sa Senado? Walang alam sa batas si Sara Duterte. Wala. Mary Anya, shout out. Kung ako dyan, binato ko yan ng kamatis. Diba? Ano to?
Rosa, Evangelista, shout out. Baka magkalat kayo ng baliw na yan. Ay, baka makagat kayo ng baliw na yan. Eh, patay. Masahol pa sa rabies. Chiki Makaraig, shout out ha. Pinopondohan po ng China mga Duterte, pati mga PDP laban senators. Kaya malakas ang loob nila. Yun. Ano to? Miriam Espilardo, shout out. Miriam. Wala na talagang ginawang mabuti yan si Sara. Lumalabas sa bibig, puro kasamaan. Wala nang ginawa kundi manira, manggulo sa bansa. Mga reklamo na at mambatikos at kapwa niya. Ganyan kasama ugali niya. Bastos nga. Victor Hernandez, shout out ha. Isko, bakit ka pa nagdala ng Maynila ng anak na Satanas? Isko, matalino. Matalino taga Maynila. Sa budol na tayo, itim na utak ng bastos. Magnanakaw, mga China, utak komunista, karma. Karma na ang mga dutae, mga DDS bobo gising. Isko, alam mo sila. Drug lord, tinutulada, pinagpapatay, tunulada, pinagpapatay. Taga Maynila. Maraming pinatay sa Maynila yan. Tandaan lang si Isko, huwag nyo na iboto yan, si Iskupal na yan. Tedo, balita kayo ni Bad, ang maraming bubudol ay mabubudol si Digong ay nabudol daw ni Kapman, hindi daw legally magaling si Kapman pero mahal ang singil. Yun. Veronica Medina, shout out ha. Si Isko Moreno ba benta? Mag-iboto, Hanila Kuna na lang, di ba? Leo J. Paterno, shout out. Napakalinaw talaga. Talagang wala na sa sarili. Sabog, hay na lason sa lipunan. Santos Haner, shout out. Ang bastos naman ng BP ng Pilipinas. Wala nang maiambag sa gobyerno. Patay. Ruth, shout out. O nga naman, bakit napakalakas ng loob ni Sara? Hindi natin alam eh. Thunder King, shout out. Ang bobo ata ng mga team ni Sara. Di na nag-iisip. Totoo. Lydia Manosa, shout out. Hala, lagot, sabi niya. Ruth ulit oh. I salute you, sir. Nasa panig ka ng katotohanan. Oo. Nene Abaw, shout out. Sara Ulo, nga po yan. Gloria Mayore, oh. Dapat si Isko, wag nang iboto. Pinapakita niya lang na kaya niyang ipagbili kahit mga tao mismo na Maynila. Tinrato nila ang makikitid ang utak ng mga taga Maynila na ginawa nilang klase ng pangampanya para rin nilang sinabing yung ganong kakitid na pananalita tatanggapin ng Manileño. Hindi niya inisip na sa Maynila pinakamaraming biktima ang EJK. Totoo, wala may isip ba si Isko? Walang isip yan. Chris Ramirez, shout out. Malaking sindikato na sila. Kayang bayaran lahat ng kaya raming sumasakay. Chris Ramirez ulit. Sara Ulo, Duterte mag-resign na. Nababaliw ka na talaga ng tuluyan. Nag-iikot ang buwang siya Manila. Ha, Sara? Ha? Sen Tauri, shout out. Narcissistic psychopath yan si Sara. Malala na ang sayad. Totoo. Nanding Cruz, shout out. Ang dami pang bobo taga-suporta itong mga dutae. Totoo. Renato, mukhang hindi naman lawyer kasi walang alam sa batas. Demonya at kampo ni Lucifer. Stephen Alub, shout out. Baliw na yata yan. Tapos na. Tapos ng good. Baliw na yata yan.
Tapos ng nood, natatawa pa. Totoo. Stephen, o dito, taga Maynila, zero vote, isko. Robert Tawadan, shout out. Ganyan pala ang epekto ng droga. Ha? Maria Delia, shout out. Ha? Nakapagtataka lang, bakit di pa yan makakasukasuhan at matahimik na? Dapat ngayon pa lang paghandaan ng impeachment niyan ba? Ewan ko kay ano. Ito, si Senate President, si Naida Serrano, shout out. Welcome back kuya at salamat sa mga paalala sa mga botante ng Maynila. Desperado na po talaga ang grupo ni BP Duterte pa naman. Totoo. Lito Cruz, maging maingat at matalino po sa pagpili ng iboboto. Polito Robilo, shout out. Dapat Cisco, matalo yan. Mga taga Maynila, mag-isip-isip kayo. Darating naman ang araw, iiwan kayo niyan. Cisco, tatakbo yan sa national election. Vice ni Sara. O, diba? Marlo Munar, shout out. PBBM, the great president. Ganon. Hilbert Leoterio, shout out. Natatakot ako kay Amy para kay BBM. Baka utusan niyan si Amy ni Sara. Sira ulong Sara Mau na lasunin niya sarili niyang kapatid. Sobrang ang pagiging panatiko ni Amy sa mga halimaw ng mga Duterte. Kakatakot ng galawan ni Inday Hibang Duterte. Shout out Roel De La Serna, shout out. Joel Abilaria, shout out. Leonardo Diaz, shout out. Nelly Lorenzo, shout out. Sir, okay lang po. Sir, okay lang po ba? Kahit di kaya maka BBM, address nyo naman President BBM po. Sinabi mo pa kagalang-galang na Presidente Bongbong Marcos. Happy Angeles, shout out. Fiona Salvador, shout out. Pag ganyan si Vice, sigurado lulugmok ang Pilipinas sa pag naging presidente. Totoo yan. Virginia Reyes, shout out. Mia Dison, shout out. Sure yan, mga bayaran, yung mga sigaw, kasi scripted yung sinasabi. Obvious na bayaran kasi pagtanong iisang sagot, di ba? Grace shit, tanggalan ng bodyguard si Sara. Yan pera ng bayan ang pinapasweldo sa kanya, di ba? Teresa Kilala, shout out. June Reyes Como, shout out. Malala utak Sara, may saltik na utak paninira, utak kasinungalingan, utak pagbabanta, utak panloloko, utak tay, utak bobo, utak abno, utak tanga, utak bugok, utak hayop, utak tay. Manalo, shout out. Dalhin nyo na yan sa mental, sabi ni B. Lady Gray, shout out. Kapit ka lang po, lalaki din ang subscriber ninyo po, tuloy lang. Kapit ka lang po, lalaki din po ang subscriber ninyo, tuloy lang po. Salamat Lady Grace, Margie Lilan, shout out. Diyos ko po, hipuin nyo po ang puso't kaisipan ng mga sumusuporta sa pamilya Duterte para makaalis na sila sa kadiliman. Totoo yan, Margie Lilan, 3JCO po. Sir Rox, kung
Kung ano ang puno, siya ang bunga. Bunga ang puno ni si Digong. Isang karayom sa Humanity Defender at marami pang iba. Natural ang anak, ganun din. At malamang sa alamang, she will end up kulong sa ICC. ICC rin together with their BFFs na sila Bato, Bongo, Albayalde at marami pang iba. Totoo yan, friend, ha? Lorna Islaba, shout out. Ashinga, shout out. Erlinda, shout out. Rain Jard Desmi, shout out. Poby Rivera, shout out. Baliw Sara, wala nang matinong pag-iisip, diyan babagsak ang buong DDS team. Edith Mogol, shout out. Yang sumasama kay Sara, baliw na din, ha? Nelsa Singguay, shout out. Ang mga supporter ni Bibi Sara, di marunong makinig kung maganda ba ang mensahe o paninilita ni Bibi Sara. Walang makukuha ang magandang leksyon. Ang mahina ang isip, natutuwa pa sila. Ay, kawawang Pilipinas. Kung si Sara maging presidente ng Pilipinas, kaya 0 vote, PDP 100% alyansa. O, wala na yan. Daner, shout out. Siya sir ang pinaka kapalmok na BP sa Pilipinas, di ba? Lordy Prieto, shout out. Baka sir nagbabayad or if the price is right, save sila sa kaso, ha? Romy Navarro, shout out. Arnold Posiego, shout out, ha? Xerox, pwede talagang mangyari ang hinala mo. Desperado na kasi talagang ang Inday Sayad na yan. Totoo yan, pre. Ruben Paha, shout out, ha? Isagani Kiambao, shout out. Arnulfo Fabian, shout out. Sabi niya, Karox, tinatanong mo kung anong kapangyarihan meron ang pamilya Duterte. Kinakasihan ng mga Panginoon nilang demonyo, si Satanas. Kaya pati mga alipores dyan, hawak na ni Satanas, mga kaluluwa nila. Totoo yan. Retro Ramos, shout out. Susan Jocale, shout out. Maria Erlinda Mendez, shout out. Raquel, shout out. Roberto Hipolito, shout out. Chris Crame, shout out. Florenda Siriaco, shout out. Pam Peter, shout out. Magnolia Lee, shout out. Pelabot, shout out, ha. Armida Tihada, shout out. Bernardo Socorro, shout out. Jonah Endo, shout out. Real Christian Ruiz, shout out. Jonathan Guinness, shout out. Bernadette Aligarbe, shout out. Batolata, shout out. Dami, oh. Maria Teresa Ignacio, shout out, ha. Tools for Life, shout out. Mukhang totoo ang balitang may sira nga talaga ang utak ni Sara. Nadadamay dyan si Isko. Sana dumating na ang ICC. Totoo yan. Pasigero, shout out. Lilibet Jose, shout out. Pelisa Hadlocon, shout out. Lisa Sanchez, shout out. Anong klaseng BP yan, sabi? Efraim, shout out. Maria Luisa Alipada, shout out. Efraim, wala bang maaring humuli sa impakta at
Wisikan ng Santo Oleo, baka sakaling umalis ang masamang espiritu o siya na ang masamang elemento. Silver bullet na siguro ang gamitin. Yun lang yun. Gemma Roldan, shout out. Joselito Season, shout out. Era Ramos, shout out. Elma Donor, shout out. Madami pang mga bobong botante, sabi ni Elma. Ke sira-sira. Pang Davao lang ang siya, dito sa Maynila, tae lang siya. At kahit sino pwede bumastos sa kanya dahil bastos din naman siya. Totoo yan. Oy! Hanggang bukas po muli mga boss, antok na ako. Pasensya po sa mga hindi ko nabasa, ang dami. Salamat po sa dumadagdag subscriber, no? God bless po. Yung bunyog po, huwag niyong kalimutan, malapit na ho ang Mayo 12, mga friend. Shout out, Jose Claire Castro. Daming bumabato sa'yo, talagang ganyan ang buhay, di ba mga friend? God bless. Dasal.